Uwi na ako na. Balik na ako ng Cebu. Cebu. Go to Cebu. So, iwan ko sila dito. Init naman. Ano niya na po tungtungan? Managtanong. So, nandito na ako sa highway, sa kalsada. Ayan, dala ko yung mga gamit. So, nagdala ko ng mangga. So, abang ako ng bus series. Punta ko ng Hitape. Babiyahin ng papuntang Cebu. So, kailangan kong bumalik. Di ba dati yung video ko is, sabi ko, yung, di na ako babalik. Kasi, para sa akin, di na talaga babalik. Kaso, nagbiglang, nagbago ang isip. Kasi yung amo ko, pinababalik ako. Ayaw akong, uwiin na yun ako babalik. Sabi nila babalik ako, sabi kasi gawa nga yung wala silang nahirapan sila kumuha ng katulong kasi hindi lahat ng katulong na yung bang yung parang gano'n, yung parang pagkakatiwalaan. So ngayon bago ako nag-isip talaga, bago ako umuwi, bago ako nag-desisyon na pinag-isipang mabuti. Ngayon, bigla kong sabi ko, babalik nila ako kasi sisilan mag-aaral ng college. Mag-aaral siya ng college at saka, siyempre magastos yan. Bigla akong magawa dahil pagtatambay ako sa bahay. Bigla akong income. Sabi ko, sige Jo, magtatrabaho na lang ako. Kasi siya talaga yung mag-college. Then sinatan yan mag-K-12 na next year. So, paano na? So, yun na, decision kong bumalik. Maski paano mabigyan ko na baon. Then, alam nyo ba, yung bago po ako umuwi, 15 yan, malis ako doon. Yung amo kong lalaki, kasi hindi ako nag-video doon kasi yung nahiya ako, tsaka siguro hindi naman sa ayaw hindi, pupayik lang hindi, pero iwas lang ako, nag-iingat ako. So ngayon ang amo kong lalaki, nung pag-uwi ko na disgrasya yun, yung amo kong lalaki, yung husband ng amo kong babae, na disgrasya siya, na banggaan siya ng tawag dun, yung service, yung hindi ko alam kung truck, basta pinuntahan nila dali ng umaga na yun, kasi umalis ako doon tanghali, din umaga sila nagpuntahan sa ospital. Yun na-discuss siya, nagmotor din, bumili siya ata daw ng tumabi daw siya pero nabundulan. Then yung damage yung sa gilid niya na wasak, nabiyak yung gilid. So ngayon dinala sa ospital, sakaling ma-rescue ko, ma-restore. So dinala sa ospital, napam, baka gumising pa, may buhay pa ba, hindi na talaga kinaya. So ngayon ang ginawa, x-ray. So pag x-ray doon na sira yung gilid. Kaya ako naniwala kasi yung amo kong anak ng amo ko pumunta na doon, tapos yung nagkwento siya sa akin nung nandun ako bago ako umalis. Nagkwento siya, yung na pinicturean niya, tapos pinakita sa amin. Kaya ko yung sinabi,
So ngayon namatay siya nung padisgrasya. Yung time na yon namatay na siya. 15 ng May. Wala na. So pagbalik ko ngayon, doon sa bahay, 3 na lang sila. So yun, 3 na lang sila. Then wala na si Sir. Kinuha na ni Lord. Yun, ngayon ko lang in-update kasi ano yung dito ako umupo nag-istorya, nagsasalita ako para naman baka maiba naman ang kwento ba. Hindi naman to masama, lang to yung story lang ba, story about sa din siyempre amo ko din yun. So yan lang, habang naghintay ako ng sasakyan. Tagal ang biyahe ko is hindi ko alam, makasakay ako ng 2 or 3. Sakay ko ng bus, depende kung anong meron kasi ito bus series ba. So yan, next update naman ako mamaya, mag video ako sa paskrap sakyan ko. Thank you, naawa ko sa pamilya ko. Ang lungkot ba, hindi ko sila iwanan, pero hindi ko alam kung ano ang umiyak ako nang umalis, mululuha ko, ang lungkot, naawa ko, sobrang naawa ko. Hindi ko pinakita sa kanila na ako, kasi kailangan kong magpakatatag, kasi may mga nag-aaral kasi pag-aaral na hindi yung gasto ba na ano lang, siyempre lalaki ang gastusin. May bayarin pa nga ako, hindi ko natapos. Unti-unti ko na lang pagdating ko doon sa trabaho. Pakikiusap ako sa amo ko. So yung nag-graduate siya nung 28, sinisilan. Laman ako regalo kasi walang pera, walang pagkain lang na talaga yun, pagkain, ulam, yun lang. So next year si Nathaniel gagraduate, siguro uwi ako niyan. Lungkot ako yun, hindi ko na sana silang iwanan o layuan, pero kailangan ko. Kaya ko naman sa balay, sa bahay ba, kasi kaso kanila, pero wala naman income. Yan pa paano nag-aaral. Yan lang. So bye bye, sana makasakit na maaga. Ito na, sasakyan ako ng Messenger sa papunta ng Cebu.
Once again, please remain seated while the vessel still may evening for docking. This is a non-study policy. Please comply for road safety tape. Again, pahibalo sa tanang pasahero, palihog mapabilin sa paglingkod sa iyong lingkuranan o kita magulat nga makadungko ang barko sa pagtalan mo plus tarong-tarong. Aron malikay sa disgrasya, daghang salamat. Ito na, dumating na ako sa Cebu. Yun yung terminal na yan. Pinakabiyahe ako ng last trip. 3:15. So, balik trabaho na ako. Ito yung Cebu City. Walang signal sa amin sa buwan kasi di ako bakit hirap na signal doon, di ako makapag doon ng araw-araw.